So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, medyo nagkakainitan na po lalo itong si Yusek Claire Castro at saka ito si Chavit Singson. At nakakatawa dito mga kababayan, no? Yung pagtanggap po ng mga tao kay Chavit. Akala kasi ni Chavit Singson mga kababayan, no? Magagawa niya po yung magic na katangahan na ginawa niya noong panahon ni Erap. So ano ba yung ginawa niya noong panahon ni Erap? Diba na si Chavit nga po yung nag-expose tungkol nga po dyan sa weteng payola ni Erap. Nakasabot din naman siya. Ngayon, ito si Manong Chavit naman, biglang ginagawa niya ulit yung same format na ginawa niya kay Erap kay PBBM. Nangakala po ni Chavit, yung pagtanggap ng tao ay magiging kaparehas ng pagtanggap ng ginawa niya kay Erap. Yung nangyari, pati po si Chavit Singson napahiya. Pumunta ng rally, diba? Pinagsigawan ng mga tao, pinagtabuyan ng mga tao, na siya rin pala, isa rin nagbibintangan na kurakot. Diba? So, tinan nyo to So, doon muna tayo kay Claire Castro. Oh. So, ito yung sinabi nga ni Chavit. Oh. Sabi dito, no? Mayroong grupo na nakamaskara, sumisigaw ng kurap. Tinanong ko sila, sino kayo? Sino nagbabayad sa inyo? Masasi ngayon, nabintang ngayon ni Chavit, si Martin Romualdez and the First Lady, sabi nila. O, tagi na, no? Ayos talaga, no? So, ngayon, nakuha niya ba yung logic ni Chavit? In the first place, bakit gagawin ni Martin Romualdez yun? Bakit din gagawin din po ni Lisa Marcos na sila mismo yung mag-organize na isang rally para guluhin po yung bansa natin. Ano nga? Pero lang talaga kung gusto nila magkaroon ng martial law. Pwedeng ganon. Yun nga lang po kasi yung nangyari po nung September 21, hindi po pang martial law po yung nangyari. Simpleng riot lang po yun. Hindi pa siya pang martial law. Bobo na. Manong naman matanda tayong paurong Oh, so sabi nga po ni Claire Castro, malaking kasinungalingan, huwag nilang ipahid ang mga gawain nilang kriminal kay First Lady Lisa Marcos. Oh, di ba? So, and by the way, ito akala nyo ano lang yan. Ito may video tayo dito. Yun niya sabi ni Chavit dito Proud pa talaga siya, no? Ako, lahat ng liberal ng rally nila, 2 truck nang naubos nga Okay lang ako dahil nagpapakain naman ako pag may sunog, may bagyo. I have 6 portable kitchen and 6 portable hospital. Just to help the people. Wow! Talagang mayabang pa rin talaga, no? Marami akong fire truck, marami akong sasakyan. Papakain ako ng maraming tao. Ang ayos talaga, no? And 6 portable hospital. Just to help the people. Ngayon, may naiwan sa truck, pinarada ko na sa gate ng Corinthian, sa labas. Lahat ng pupunta sa rally, lahat ng umuwi, kumakain doon. Meron grupo na nakamaskara, pinapalo yung Kurap. Sino, bakit ganyan? Gano'n lang. Bumalik. Nagtanggal ng maskara. Pasensya na kayo, binayaran lang po kami. May nagsabi talaga. Sila mismo. Natanong niyo ba sino nagbayad sa kanila? Tinanong yung nagsaserve, sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez and the First Lady. Ako, hindi ako naniniwala. Siguro, may nag-utos sa kanila na Yes, tragis na yan. Ako, hindi ako naniniwala. Kung di ka pala naniniwala, ba't mo pa sinabi dyan sa interview na yan? Puta, ano yan ang tawag dyan, insinuation. Diba? Nag-insinuate ka ng chismis Ano yan, vlogger ka din? Parang kami lang? Walang yan. Oh, bullshit yun. O sabi, binayaran daw sila ni Martin at saka ni Lisa Marcos. Hindi naman ako naniniwala. Hindi ka pala naniniwala. Bakit sinabi mo pa? Ay? Ano yun? And the First Lady. Ako, hindi ako naniniwala. Siguro, may nag-utos sa kanila na nagmamalasakit sa kanila. Baka yun ang nagpadala ng mga manggulo doon.
So yung sinasabi nyo na bayaran, hindi yung mga nangrarally, yung mga nanggugulo. Na manggugulo. Oo. Palagay nyo po ba yung mga nanggulo Dahil din sa from Mendiola? the very beginning, yung pupuntang ko sana, ginugulo na nila. At pinagsasabi, ginugulo na nila. Kaya bumalik na ako eh. Napagkamala nga ako na loyalist. Nakapula ako eh. Kapag kamali akong yung loyalist, putan, ano ka talaga, hunyango ka talaga. Hunyango ka kamo, hindi ka na pagkamalang loyalist. Diba loyalist ka kung kailan mo gusto, DDS ka kung kailan mo gusto. Ganun ka naman. O makaglorya ka din. O. So ngayon mga babayan, no, syempre sumagot ngayon si Claire Castro dito sa sinabi nga po ni Chavit. No? So, sabi nga dito ni Claire, no, okay, Palace denies Chavit Singson claim on funded rioters. Grabe bintang, talagang parang wala sa hulog yung bintang eh. Oh, Malacanang on Monday believe former Ilocos Sur Governor Chavit Singson allegations that First Lady Lisa Marcos and later Representative Martin Romualdez are behind the mass rioters who caused disturbance during Sunday anti-corruption protest. Sabi nga po ni Claire Castro, no, in the Viber message to reporters on Monday, Palace Press Officer Claire Castro refuted Singson's accusations that Araneta Marcos and Romualdez had paid the rioters. Okay. So, actually, sa sobrang inis nga po talaga ni Claire Castro nga, no, ramdam ko yung yung inis ni Claire Castro dito eh. Kasi talagang nabanggit talaga ni Claire Castro na kailangang imbestigahan nga po ni Chavit na sangkot sa inciting to sedition. So, ito yung sabi ni Claire, no? Panoorin natin to, no? Sabi niya dito. Kung patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Rimulya, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr. and of course the DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. Alam niyo no, medyo hindi talaga ako pabor dun eh, na inuudyukan yung mga kabataan na mag-rally. Hindi sa totoo lang, in my own opinion na. Ano bang sinasabi kong kabataan? I mean minors. No, para sa akin, no, kasi may mga nagbabanggit, no. Kahit ata si PBBM nabanggit din ata yun, no, na hindi si PBBM. Yung iba, kabataan. No? Nasabing yung mga kabataan daw po, sumama sa rally. Para sa akin, no, I really disagree na sumama po yung mga minor sa rally. Kasi, syempre, no, kung pag-uusapan po natin yung batas, sa batas po natin, no, ang mga minor nga po, wala pang sariling pag-iisip. Kailangan pa ng gabay ng magulang or ng elders. Tapos, bilang yung audio ka na sumama sa rally, parang hindi ata, conflict po ata kasi yun, no? Well, sinabi talaga ni Chavit yun, pagkakalam ko eh. Kayo mga kabataan kayo, sumama ka sa rally, di ba? Kaya yun. Pag 18 pataas na, di ba? Kasi, kumbaga, 18 to 21, tinuturing pa rin youth yun eh. Youth, di ba? Kapag 18 to 21. Di ba? Pero pag 18 pababa, minor yun, dapat huwag na sila sama sa rally. Huwag lang inuudyo ka na sumama sa rally. Kasi mauto pa yan eh. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. So ngayon mga babae, alam nyo nakakatawa dito. No, pinapaimbestigahan nga po sana itong si Chavit Singson. Ay, ang nakakatawa dito itong si John Vic. Sawa ka sa comedy John Vic eh. Tingnan niyo sabi ni John Vic The ALG Rimulya says Chavit Singson remarks not inciting to sedition. Diba? So parang di ba? Wala nang investigasyon na nangyari. Sabi ni John Vic, wala. Hindi yun inciting to sedition.
Ako dito kay John Vic, no? Okay. In the same briefing, the LG Secretary John Vic Rimulya was asked if Singson's remarks could be considered as inciting to sedition. Hindi naman, sabi ni Rimulya. We're happy that he asked the youth to come out kasi yun ang purpose noon. Si John Vic pala may sabi noon. So ito ang sinasabi ko. Bakit nyo inuudyukan na mag-rally yung mga kabataan? Sana kinlir nyo sana kung sino kabataan yan. Kasi di ba? Kasi pag kabataan kasi, 13 to 21, kabataan, di ba? Para namang, so okay lang pala, no? Na udyukan yung mga minor. Dahil sabi ni John Vic, parang ganun din sabi ni John Vic eh. Yun yung purpose eh. Udyukan yung mga kabataan na mag-rally. Okay lang yun, tag 18 to 21. Pero pag 18 pababa, huwag nyo udyukan mag-rally. Mauuto po yung mga yan. So ngayon, ang point natin dito, no? Yung ko ba dito? So ngayon, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, no? Ito merong video dito from Billionaire News Channel ulit. No? Kasi nga po, di ba, si Chavit, nagbida-bida. Di ba? Hindi, Takero, depende sa edad ng minor. Hindi kasi ganito yung point ko eh. Ito yung point ko eh. Sa batas natin, mga kababayan, sa batas natin, no, yung minor po kasi, wala pang sariling pag-iisip. Kailangan ng gabay ng mga magulang. Di ba? Kaya nga, di ba, kapag merong nakasuhan na heinous crime na isang minor, dinadala sa DSWD. Di ba? Pagdating ng 18, saka sila papakulong kung saan man. Di ba? Kung meron pa tayong ganung batas na meron tayong ibang treatment sa mga minor, dapat sa mga rally, dapat ganun din. Di ba? Ganun eh. So ngayon na itong ano. So ngayon ito sinasabi ko. Ito sinasabi ko nga. Yung ginagawa nga po ni Chavit dati nung panahon ni Erap, ginagawa niya po ulit ngayon. So syempre pagtanggap nga po nung panahon nga po ni Erap, bayani po si Chavit nun. 'Di ba? Yung si Chavit nga po yung nagpakalat ng expose na kahit kasabot siya doon, naging bayani pa siya na wedding payola. So same format lang din po ginagawa ni Chavit ngayon kay PBBM. Ang problema po, no, yung pagtanggap po ng tao kay Chavit ngayon iba. Kung noong panahon nga po ni Erap, naging bayani siya doon ng mga uto-uto. Ngayon po, no, tumatalino na po ang mga tao ngayon kahit paano. Hindi po tinanggap kaagad yung mga sinabi ni Chavit kasi nga po, no, ang kapal ng mukha kasi nito. No, pumunta po ng rally. Akala siguro tatanggapin siya ng mga tao. Tingnan nyo pumunta siya ng rally. Siguro nasa isip niya, whistleblower ako. Tatanggapin ako ng mga tao. Ganun, bla bla bla. Ano nangyari? Tingnan nyo wala na, pahiya lang siya dito. Tingnan nyo to. Halo-halo, walang pagkakaisa eh. Dapat magkaisa sila. How do you feel, sir? May mga interest sila eh. Dapat. Sabi niya nakapula daw siya. Pagkamala siyang loyalist. Sabi niya magulo daw lalo pagkakaisa. Kasi pinagtatabuyan po siya. Walang yan, no? It should be one move just to remove the president, the most powerful and more tanggalin. Ano ba sisigaw niya? Remove the president? Tinong kapal lang mukha talaga nito no? The president, the most powerful and more sila eh. Dapat, it should be one move just to remove the president, the most powerful and more tanggalin. Di ba? Kapanawagan pala din pala ni Chavit, tanggalin yung presidente. Tama ba yun?
Meron, sisigawan na siya, oh. Sinisigaw siya ng kadiri kurakot. O, kita mo ha. Akala mo kasi ngayon, dahil doon sa ginawa mong press conference na katangahan, akala mo tatanggapin ka ng mga tao tulad nung nangyari kay Erap. Wala. Pupunta sa'yo, nung pumunta ka dyan, ang tawag sa'yo, kadiri kurakot. O, kurakot ka rin kasi. Buti ka mo, di ka binato. No? De, actually, mga kababayan, no? Ito ko nakwento ko naman sa inyo, eh. Ganyan po talaga si Chavit, no? Kapag lumalabas po yan, isang katutak po talaga yung bodyguard niyan, eh. Nakita ko yan nung unit team, nung pumunta sila sa Iloilo. Nandun ako nun sa Miag-Aw. No? Siya po pinakamaraming bodyguard na nakita ko dun. Siya po, pinakamaraming bodyguard na nakita ko. Oo. Actually, yung si Win Gatchal yan, ang nakita ko lang nakasama niya, yung PA niya, yung magandang babae. Oh. Si Jinggoy, nakita ko may bodyguard ata, konti lang, mga 2 lang ata eh. Si Larry Gadon, walang bodyguard. Oo. Siya talaga pinakamaraming bodyguard. Oo. Si Chavit. Oh, grabe yan, no? So, ano ba, no? So, ngayon, sa tingin nyo ba, ano ba to? Inciting to, So, ngayon, mga babayan, no? Sa tingin nyo ba? Inciting to sedition ba yung ginawa nga po ni Chavit Singson? No? And by the way, ano rin pala masasabi nyo dito sa statement nga rin po ni John Vic Rimulya na ganun nga. Di ba? Na hindi daw, inciting to sedition daw po yung ginawa ni Chavit. No? And then, ano rin pala masasabi nyo doon, no? Sa walk of shame, ang tawag pala doon, di ba? Di ba? Sa walk of shame na ginawa po ni Chavit, nakakala niya magiging bida siya. Ulit, tulad ng panahon ni Erap, yun pala baliktad na, no? Di ba? So, yun, no? So, pa-comment na po. Sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe din. Makalabisan pa siya na rin po ng video po na to, no? So, yun, no? So, next topic tayo. Pag-usapan nga natin to, no?